Nag-utos po ang SEC no na kailangan pagka may outbound call no yung lending, financing at bangko at may recording sila, dapat ini-inform yung person on the other line na recorded yung kanilang conversation. May nagtanong sa akin, Boss Ray, may nakausap ako na agent noon. Ang sabi pa niya sa akin, recorded daw yung usapan namin. Pwede ba nilang gawin na i-record ang usapan namin na wala akong pahintulot na i-record nila? Okay, napakagandang katanungan po nito, no? At maraming salamat po sa patuloy niyong pagpapadala ng tanong. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko po muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, sagutin ho natin yung inyong katanungan, no? Kasi meron tayong RA 4200. Ito po yung anti-wiretapping law. So, ang nakasaad po dito ay this law makes it illegal for any person without the consent of all parties involved to tap into any wire or cable or by using any other device or arrangement to secretly overhear, intercept, or record any private communication. Alright. So, dapat to ang ginawa nung kolektor or nung ahente sa inyo is bago nagsimula yung inyong conversation, nagbigay ho muna siya sa inyo ng abiso na recorded yung inyong usapan. Okay? Kasi lagi yung laging sinasabi yan naalala niyo sa call center. Ayan, basic example sa call center po. Sa call center ho kasi ganyan sila. Di ba, pagkatatawagan ho tayo, sinasabi nila na this call is recorded for ano yung sinasabi nila, may sinasabi siyang purpose Okay, so tama ho 'yun, no, dapat sinasabi ho nila. No, hindi ho po pwede na pag tinawagan ka basta-basta na lang nila i-re-record, no. Although kasi yung mga recordings ginagamit ho yan sa sa pagsasampa ho ng kaso, no. Kaya lang ho kasi yun is ang pagkakaalam ko po, hindi po ako sure dito pero itanong niyo sa abogado kasi hindi ako abogado kasi ito hong wiretapping law ginawa ho ito para ho sa safety ho ng ng mga tao ng mga tao lalo na sa gobyerno, no, kasi kadalasan napapakinggan o natatap ho yung kanilang mga tawag. Tapos po ginagawang dahilan ito or excuse para sampahan sila ng kaso or gawan sila ng kung ano mang usapin, no. Ngayon sa linya ho kasi ng lending, no, I don't think po kasi na pwedeng gamitin, no, kasi usaping kasi ito usaping sibil. Okay? Excuse me po. Pagka kasi yan, nadala sa korte, sa small claims court, hindi naman huhingi ng ating mga judge, no, para po pakinggan pa nila, no, yung naging conversation po ninyo, no, kasi ang purpose kasi sa small claims is masingil, makapaningil ho yung lending, para pa po yung i-present mo yung recording, 'di ba, para maipakita mo o maparinig mo kay judge na sinisingil mo talaga, 'di ba? Hindi ho 'yun kasi kaya nga hinihingan tayo ng small claims court, no, ng record ng demand letter para po mapatunayan, no, sa small claims court na ginawa na natin, no, or inexhaust na natin yung effort natin sa paniningil. So I don't think po na kailangan pa, no, ng voice recording para lang po maiparinig kay judge, no, na ginagawa niyo yung paniningil. Di ba? So I don't think na po pwedeng gamitin ito against sa inyo, no. Pero kasi nga may batas tayo, so bawal yun na hindi nila kumbaga hindi nila sabihin o hindi sila magbigay ng abiso na recorded nga
yung inyong usapan, no? Kasi yan, talagang dapat yan sinasabi. Kasi ano yun, alam ko nagbigay ng utos ng SEC diyan no? Correct me if I'm wrong po, no? Pero ang alam ko po, nagbigay ng abiso ang SEC na kailangan pagka yung lending, financing or bangko is gumagawa ng outbound call, dapat kasama sa spill nila yon. Na sinasabi or ini-inform yung kliyente na recorded. Kung may recording yung kumpanya, kung may recording sila, no, or nire-record nila yung conversation, dapat sinasabi nila na nire-record or inaabisuhan yung kliyente. Dapat yun. Tapos, may isa pa po kasing batas na nakaano dyan. Ito po yung yung Republic Act number 10173. Yung Data Privacy Act po natin. No? Kasi para maprotektahan syempre yung inyong data. Kasi data pa rin yan no? Yung conversation, baka mamaya nga kasi gamitin sa ibang pamamaraan yung inyong conversation, no? Kaya dapat yan sinasabihan kayo, no? Actually ang alam ko talaga, nag-utos po ang SEC, no, na kailangan pagka may outbound call, no, yung lending, financing at bangko at may recording sila, dapat ini-inform yung person on the other line na recorded yung kanilang conversation for protection of both naman po yun, no? Kasi I don't think na kagaya yung sinabi ko sa inyo, I don't think na magagamit siya, no, laban sa inyo kung yung kumpanya na yan or lending, financing, bangko ay magsasampa ng kaso. Kasi para saan pa po yung hinihingi ng small claims court na demand letter, di ba? Kasi yung demand letter masusuffice niya na, no, na ginawa mo lahat yung effort, no, para masingil siya, no? Hindi mo na kailangan iparinig pa kay judge, no? Hahaba pa kaya nga pinaigsi no? Kaya pinaigsi ng Supreme Court po natin yung paglilitis, no, ng mga usaping utang, kasi nga para madali lang siyang magkaroon ng desisyon. Kung paparinig nyo pa lahat ng recordings yan, tatagal yan. Di ba? Yun lang naman ang logic doon. Kaya sa tingin ko, hindi siya gagamitin. Not unless yan kung criminal case yan. Di ba? Kung criminal case, most probably, yes, pwede siyang gamitin. Pero sa civil case, no, lalo sa usaping utang, hindi na siya kumbaga aabot sa ganun kasi nga na-suffice na ng demand letter. Yun lang naman kasi yung required ng small claims court para mapatunayan na na-exhaust mo na, no, yung lahat ng pamamaraan ng paniningil hindi pa rin nagbayad, kaya dumulog ka na ngayon sa small claims court para makapaningil. No, yun ang aking understanding. Now, kung hindi kayo kontento, pwede tayong or pwede kayong magtanong sa abogado kasi sila lang talaga ang makakasagot niyan. Yung sa akin kasi pinairal ko lang is dun sa aking experience, no, at saka yung sentido común ko na bakit kailangan pa ng recording samantalang sa small claims court hindi naman na kailangan yun para sa akin, kasi nakaka-attend ako niyan. No, nagre-represent po ako diyan sa kumpanya namin, no. Pagka mayroong mga kahit meron kami ihahabla sa small claims court. So hindi naman na kailangan na recording no, para sa ampaho na paririnig nyo di hahaba lang yan, di ba? Instead na magkakaroon lang kayo ng mediation. Pag-uusapin lang naman kayo doon. Pagka hindi nagkasundo, tsaka papasok si judge, tsaka siya magdidesisyon. Ganun lang naman yun Diba? Hindi na kailangan pampahabain yan. No? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.